Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo lang akong Jean. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa pamilya ng lola ko, na nanay ni Mama. Nangyari ito nung dalagita pa si Lola. Meron daw silang lupain noon sa Camarines Sur na may malaking puno ng mangga at hitik na hitik ang bunga noon. Kaya naman parang pinag-aagawan nyo ng mga kamag-anak nila. Nang dumating daw ang tiyahin ni Lola, ay nagkaroon daw ng di pagkakaunawaan sa pamilya nila. Ate raw yon ng nanay niya. At sinasabing pagmamay-ari nito ang lupang yon dahil siya ang panganay. Sinabi rin daw nito na kailangan nitong ibenta ang lupa dahil magtatayo ito ng negosyo at kailangan din nila ng bahay na matitirahan. Hindi pumayag ang nanay ni Lola dahil sa kanya daw ang parting yon. Namatay kasi ang mga magulang nila na hindi napaparte ang mga lupain. Ngunit sa nanay ni Lola iniwan ang bahay dahil ito ang nag-alaga sa mga magulang nila at nakasama ng mga ito bago namatay. Kaya pinagpalagay na sa kanya na ang bahay, pati na ang lupain kinatutuntungan nito. Talagang pinanindigan daw noon ng nanay ni Lola na huwag ibigay sa kapatid ang nasabing lupa. Hindi daw nila alam na hawak na nito ang titulo ng lupa at bahay. Ayaw man daw nila Lolang umalis noon ay napilitan sila dahil na-involve na daw ang pamunuan ng barangay. Lumapit sina Lola sa kabilang baryo, sa pamilya ng tatay niya. Lumipas daw ang taon at may nakapagkwento sa kanila na hindi daw namumunga ang malaking mangga doon sa lupa nila. Nagkakasakit din daw ang pamilya ng tiyahin ni Lola at halos hindi na lumalabas ng bahay. Minsan daw ay bumisita ito sa kanila. Ang laki raw ng pinagbago ng itsura nito. Yung dating maalahas at mapormang tiyahin niya ay nagmukhang sakitin. Kahit ganoon ang nangyari sa kanila ay naawa pa rin noon ang nanay ni Lola. Nakapagkwento pa raw ang tiyahin niya noon na tuwing gabi ay may nangyayaring kakaiba sa bahay nila. May kung ano-ano daw nilalang o elemento ang nagpapakita sa pagtulog. Hindi daw sila makatulog ng maayos dahil may mga nagkakalabugan, nagtatawanan at kung minsan naman ay nagbabasag ng gamit. Meron din daw yumuyugyug sa kanila sa higaan. Ang mas naapaninindig balahibo raw ay may nagpapakita daw sa tiyahin ni Lola na isang malaking nilalang na pulang-pula ang mga mata at maitim ang katawan nito. Sinasabi daw nito na ibalik na ang lupa sa nanay ni Lola. Natakot daw ito na baka sa susunod ay sakta na sila at di na gumaling sa kanilang mga karamdaman. Pinuntahan daw nila Lola ang dating tahanan kasama ang nanay niya. Nag-alay daw sila noon ng manok at prutas sa puno ng mangga. Nakiusap sila na pagalingin na ang tiyahin at mga pinsan niya. Sadyang ang mga sakit raw nila ay hindi magamot-gamot ng doktor at kahit daw pinaalbularyo na ay bumabalik pa rin yon. Sabi pa raw ng albularyo ay matagal nang naninirahan sa lupang yon ang pumaparusa sa kanila. Ibinalik naman daw ng tiyahin niya ang bahay at lupa kapalit ng paggaling nilang mag-anak. Hindi na sila muling tumungtong pa sa lupang yon. Tinanong ko noon si Lola kung muling namunga yung mangga. Namunga raw yon, pero natigil din pagkatapos ng masaganang harvest. Sabi niya ay baka tinirahan na ng mga elementong tumulong sa kanila na mabawi ang lupa. Alam daw ng nanay niya na may mga elementong nangangalaga sa lupang yon, kaya inaalaya niya palagi ang puno ng mangga. Pero dahil yun din ang dahilan kung bakit pinagkakainteresan ang lupa nila, ay tinigil na rin ang pamumunga nito. Sigurado daw sila na may ibang laman na ang malaking puno ng mangga dahil hindi na nga namunga pa yon. Hanggang ngayon ay andoon pa rin yung malaking punong mangga. At yung mga bumibisita doon sa bahay ni Lola na hindi nagtatabi-tabi ay nagkakasakit o di kaya ay tinutubuan ng kung ano-anong katikati sa katawan. Mga 2 taon na nang huli akong magbakasyon doon sa Camarines Sur. At dahil patay na si Lola, yung tiyuhin ko na ang nakatira doon kasama ang mag-anak niya at sila ang nagpapatuloy sa pangangalaga ng lupa at pag-aalay sa malaking puno ng mangga. Hanggang dito na lang po ang kwento ng mga lola ko, sir. Sana ay mabasa nyo to.
Mapagpalang araw sa inyo Kuya Bob at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Richie, silent listener at subscriber nyo since 2022. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng pamilya ko dito sa Aklan. 7 kaming magkakapatid at 3 kaming mga lalaki. Isa ay ang pangalawa sa amin, ako bilang pang-anim at ang bunso namin. Taong 2010, nang magkasakit ang panganay sa aming mga lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Kuya Ariel. 25 years old siya nun at ako naman ay 15. Madalas kasi siya nun kumain ng mga kilawin at uminom ng soft drinks. Bigla na lang nanakit yung likuran niya. Kailangan talaga siya maidala sa ospital nun at maipagamot. Dahil medyo kapos ang mga magulang namin ay nagpa siya si nanay na magbenta ng parte ng lupain niya. Pamana yun sa kanila ng mga magulang nila at pinaghatian na nila yung magkakapatid. Pero may isa siyang kapatid na tawagin na lang nating Tito Ramon na hindi sumang-ayon sa bentahan. Yun daw kasing lupa ni nanay ay kabayaran sa hiniram nitong pera na 20,000. Pero hindi naman yun ang napagkasunduan nila. Kumbaga, instant na inangkin na nito ang parte ng lupa ni nanay dahil hindi naman daw siya binabayaran. Nagkabaranggayan pa nga silang magkapatid. Nakakahiyaman pero walang nagawa si nanay dahil kailangan na kailangan niya ang lupang yon. Natalo si Tito Ramon dahil hawak ni nanay ang titulo at wala naman silang kasulatan na yun ang ibabayad sa kanya ni nanay. Hindi niya natanggap ang naging resulta at nagkasagutan sila ni nanay. Naitulak pa nga niya si nanay noon at kamuntikan pa niyang sapakin. Doon na sumali si tatay at nasuntok niya si Tito Ramon. Galit na galit ito at pinagbantaan pa nga nitong pagbabayaran ni na tatay ang ginawa nila at hindi na raw niya kikilalaning kapatid si nanay. Alam namin kung bakit ganoon na lang ang panggagalaiti niya at paghahangat na maangkin ng lupa ni nanay. Bukod kasi sa malaki yun, ay marami pang prutas na naatanim doon na kapag sinuwerte ay naibibenta namin sa palengke. Isa pa, pinagkakainteresan din ng isang telecom network noon na tayuan ng tower nila. Milyon daw ang halaga noon kapag natuloy. Pero dahil rush, ay naibenta yon ng medyo mura ni nanay sa isang kakilala. Ang importante lang talaga ng mga oras na yon ay maisalba ang buhay ni kuya. Laking pasalamat naman namin na naagapan din agad siya at nagamot. Kundi ay mauuwi daw sa kidney failure ang sakit niya dahil sa nakitang iilang bato sa kidneys niya. Sinubukang bayaran noon ni nanay si Tito Ramon ng hiram niyang 20,000. Ginawa pa nga niya yung 30 para lang gumaan ang loob nito at maipagbati na. Pero binato niya kay nanay ang pera. Limos na lang daw niya yon para sa pamilya namin. Saksi ako noon dahil andoon ako mismo. Kung hindi ko lang siya tiyuhin at hindi ako pinigilan ni nanay, ay baka nasapak ko na siya. Sumama talaga noon ang loob ni nanay at napaiyak na lang siya nang makita ang matinding galit sa mukha ni Tio Ramon. Malakas pa ang boses nito na pinagtabuyan kami. Ilang araw lang nang mangyari yon ay dumaing si tatay na sumasakit daw ang dibdib niya. Para daw yung tinutusok. Agad siyang pina-check up ni nanay. Clear naman daw ang x-ray at ECG. Wala din siyang sakit sa puso. Baka pagod lang daw at kailangan magpahinga. Nagsasaka din kasi si tatay sa lupang sakop ng lupang kinatitirikan ng bahay namin. Sinunod naman ni tatay ang bilin ng doktor na magpahinga at huwag muna magpapagod. Baka napupuwersa lang daw ang dibdib niya kapag may binubuhat na mabigat. Kinagabihan ay agad namang nakatulog si tatay pagkatapos kumain. Sinabihan pa nga siya noon ni nanay na umupo muna. Pero antok na raw siya at hindi niya alam kung bakit. Gayong halos buong maghapon din siyang natulog. Mag-aalas 11 daw noon nang biglang nagising si nanay dahil dumadaing si tatay na sumisikip ang dibdib nito. Para naman daw yung tinutusok. Nataranta siya kaya ginising niya kami. Agad naming dinala si tatay sa ospital. Buti at may tricycle ang asawa ng panganay naming kapatid. Agad namin siyang naidala. Ito na yata yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko, Kuya Bob. Bago ko ikwento to, ay pinag-isipan kong mabuti kung kaya ko bang i-share sa lahat.
Pero hanggang ngayon ay masakit pa rin at hindi ko magawang ibahagi sa mga kapatid ko dahil pare-pareho lang din kaming nalulungkot. Para na rin siguro sa ikaluluwag ng dibdib ko, kaya ko ito kinuwento sa inyo. Pagdating ni tatay sa ospital at lalagyan pa lang sana siya ng oxygen, ay dineklara ng dead on arrival. Nang marinig ko ang balitang yon, ay talagang nanginig ang buong katawan ko. Hindi ako makapagsalita. Ni umiyak noon ay hindi ko magawa. Tulala lang ako at hindi makapaniwala sa nangyari. Na heart attack daw siya, pero wala siyang sakit sa puso. Hindi namin matanggap yon, lalo ng pamilya ni tatay. Sinabihan nila noon si nanay na huwag muna siyang ipaimbalsamo at patingnan sa isang albularyo dahil baka may gumawa sa kanya. Ayon sa albularyo, hindi daw heart attack ang kinamatay ni tatay. Kinulam daw ito at pinabarang. Kung sana ay naidala lang agad sa kanya si tatay, ay nalabanan pa nila yon. Pero huli na ang lahat at wala na nga siya. Nang maimbalsamo si tatay, nagkwento ang isang kakilala naming imbalsamador. Medyo kinilabutan pa siya habang kinakausap kami. Nang ibuka daw nila ng bahagya ang bibig ni tatay noon, ay ang daming ipis at kung ano-anong insekto ang nagsipaglabasan. Yung dibdib daw ni tatay, kung titingnan mabuti ay marami daw tusok-tusok na parang karayom. Walang kaaway sa lugar namin si tatay dahil mabait at matulungin ito. Wala na kaming ibang maisip noon na pwedeng gumawa sa kanya ng ganoon kundi si Tito Ramon. Nang puntahan namin siya sa kanila ay nalaman na lang naming umalis ito at doon na raw maninirahan sa lugar ng asawa niya. Naibenta na rin ito ang mga pag-aaring lupa. Wala na kaming nagawa kundi ipagpasa Diyos na lang ang ginawa niya kay tatay. Makalipas ang 2 buwan, nabalitaan naming na-stroke siya at paralisado na ang kalahating katawan. Doble ang hirap na naranasan niya noon nang iwan siya ng mag-iina niya. Doon namin nalaman na kahit pala ang kapatid ng asawa niya ay ginawan din niya ng masama. Hindi makapaniwala si nanay sa naging ugali ni Tito Ramon. Pero dinalaw pa rin niya to. Hanggang sa huli ay nagmatigas ito. Hindi na raw nito kapatid si nanay simula nang hindi ibayad sa kanya ni nanay ang lupa niya. Mga 3 weeks lang yata buhat ng may stroke si Tio ay binawian din ito ng buhay. Mag-isa lang siya sa bahay noon at natagpuan na lang siyang naaagnas na. Kahit ganoon pa man yung nangyari, ay binigyan pa rin siya ng maayos na burol at libingan ng mga kapatid niya kahit na pinagtatakwil niya ang mga ito dahil lang sa agawan nila sa lupa. Sana walang ganitong klaseng senaryo ang naranasan nyo sa inyong mga kamag-anak. Mahirap talaga at maraming madadamay kapag naging sakim ka. Hanggang dito na lang Kuya Bob ang kwento. Maraming salamat at sana ay pagpalain kayong lahat. Hello po sa inyo Sir Bob at sa mga nakikinig at subscriber ninyo. Ako si Rose. Nakatira ako sa isang islang sakop noon ng Iloilo. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar dahil medyo sensitibo ang nangyari at buhay pa raw hanggang ngayon ang nabanggit sa kwento. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay karanasan ng lolo ko nung maliliit pa sina mama. Kilala ang lolo ko sa baryo nila na may malaking lupain at sakahan. At dahil doon ay maayos ang pamumuhay nilang mag-anak. Si mama ang panganay sa 3 magkakapatid. 12 anyos pa lang daw siya nun. Madalas daw siyang isinasama ni lolo kapag nag-harvest na sila ng palay. Minsan pang araw ay tumutulong din si mama na magtanim. May katabing palayan doon si lolo na naibenta na ng may-ari. Hindi pa raw niya kilala noon ang bagong may-ari nang mag-ani sila ng palay. Isang araw, nagulat na lang si lolo dahil yung isang kwadrado ng palayan niya ay may tanim na. Hindi pa man daw sila nagtatanim noon dahil pagkatapos silang mag-ani ay panay na ang buhos ng ulan. Hinayaan na lang daw niya sa pag-aakalang isa sa mga tauhan niya ang sinipag
at nagtanim sa parting yon. Nagbiro pa nga raw noon si Lolo na sana ay nilagyan na niya lahat ang sakahan. Ilang araw ang lumipas. Nang umayos-ayos na ang panahon ay nagtanim na rin daw sila. Doon niya unang nakita ang bagong may-ari ng kabilang sakahan. Mas matanda ito sa kanya. Nagpakilala raw ito at mainit naman daw niyang winelcome sa kanilang lugar. Itago na lang natin siya sa pangalang Alfonso. Nalaman niyang taga-kabilang bayan ito at naamili nga ng lupa sa baryo nila. Pangarap daw nitong magkaroon ng sakahan at malaking lupa na pagtataniman ng mga puno at prutas. Naging maayos naman ang pakikitungo nila noon ni Lolo sa isa't isa. Hanggang sa oras na ng anihan ng kabilang sakahan. Pinauna na raw ito ni Lolo para hindi magulo dahil talagang magkatabi ang palayan nila. Pero syempre alam ni Lolo kung ano ang pagmamay-ari niya. Kinabukasan, nagulat na lang si Lolo nang ma-harvest ang isang bahagi ng palayan niya. Tinanong niya ang mga tauhan at wala naman daw sa kanilang gumalaw nun. Hanggang sa nalaman nilang ang bagong may-ari pala ng sakahan sa kabila ang may gawa nun. Kinausap siya ni Lolo at pinaalam niya dito na di nasakop ng sakahan nito ang bahaging yon. Ngunit pinagpilitan nito na nabili niya ang lupang yon. Ang sabi daw ng dating may-ari ay sakop ng lupaing ito ang bahaging yon. Pero ang sabi ni Lolo na baka hindi lang sila nagkaintindihan. May sukat naman daw sa titulo. Bakit di nila ipasukat para malaman? Matagal na raw yung sinasaka ni Lolo. Hindi na raw siya nito inimik at umalis na. Simula daw noon ay hindi na nito pinapansin si Lolo. Pero patuloy pa rin itong tinataniman ang lupa ni Lolo. Ilang beses sinubukan ni Lolo na kausapin ito pero parang wala lang dito ang mga sinasabi niya. Kaya nagpasya daw siya na puntahan ito isang araw. Nakaramdam na lang daw siya ng kakaibang kaba nang maapasok sa bakuran nito. Minakita daw kasi siyang dalawang hayop na hindi gaanong pamilyar sa kanya. Nakakulong ang mga yon, pero matalim ang tingin nito sa kanya na para siyang lalapain. Namumula rin daw ang mga mata at parang mga paniki ang itsura. Mahaba din ang mga tenga at buntot ng mga yon. Basta, nakakatakot daw ang itsura ng mga alaga nito. Huli na nang malaman daw niya na sigbin ang mga yon. Nakaharap niya si Alfonso, pero agad daw siya nitong pinagtabuyan. Pinagbantaan din siyang ipapahabol sa mga alaga nito kapag hindi pa siya umalis. Kwento raw noon ni Lolo kina Lola, medyo madilim na nang makauwi siya dahil minadaanan daw siyang kaibigan at nagkayayaang uminom. Nang pauwi at padaan sa may palayan, naramdaman niya na parang may naasrud sa kanya. Nakakarinig siya ng may hinang pag-angil. Paglingon niya ay minakita na siyang dalawang pares ng mapupulang mga mata. Agad daw siyang nahimasmasan nun, lalo na nang makita niyang papalapit ito sa kanya. Maliwanag raw ang buwan at kitang-kita daw niya na naglalakad ang dalawang nilalang na to ng paatras. Kumbaga, nauuna ang buntot at puwitan ng mga ito papalapit sa kanya. Sa takot ni Lolo ay kumaripas siya ng takbo kahit na nagkandadapa-dapa na siya sa pilapil. Naramdaman na lang daw niya na parang may kumalmot sa likuran niya. Sobrang hapdi raw nun. Paglingon daw ay nandun na yung dalawang nilalang na yon. Kita raw niyang nangangalit ang mga yon at tumutulo pa ang malapot na laway. Takot na takot daw noon si Lolo, pero pinilit pa rin niyang makatakbo at makalayo sa dalawa. Sabay sigaw daw niya ng saklolo. Narinig naman siya ni na Lola, kaya mabilis silang lumabas ng bahay. Natanawan daw nila si Lolo na paika-ikang tumakbo at panilingon. Malakas nila itong tinawag. Doon na lang daw biglang nagtakbuhan palayo yung dalawang nilalang. Gulagulanit daw ang damit ni Lolo at ang daming kalmot sa may bandang likuran. Sobrang hapdi raw. Nakita ni na Lola na medyo malalim nga ang mga kalmot kaya agad nila itong pinagamot kinabukasan. Nang umayos-ayos na ang lagay ni Lolo ay agad niyang pinuntahan si Alfonso. Sinabihan niya ito na humarap ng maayos at huwag siyang tinatakot sa pamamagitan ng mga demonyo nitong alaga.
Agad na kumalat sa buong baryo ang tungkol sa nangyari kay Lolo. Kaya natakot na halos ang mga taga roon na lumabas kapag gabi. Pinablatter na siya ni Lolo at mukhang lalo daw itong nagalit dahil nalaman na ng baryo ang tungkol sa mga alaga niya. Bigla na lang daw yung nawala sa bakuran niya. Inilakad na rin ni Lolo ang tungkol sa lupa para matigil na ito sa ginagawang panlalamang. Napatunayan naman agad na lupa ngayon ni Lolo ang bahaging tinataniman din niya, kaya lalo raw nang galaiti si Alfonso. Nagulat na lang daw si Lolo isang araw nang imbitahan siya ni Alfonso na uminom para daw malinis na ang gusot sa pagitan nila. Ayaw naman talaga ni Lolo ng away kaya pinaunlakan niya ang alok ng lalaki. Nauwi naman daw yon sa masayang usapan. Pero nang pag-uwi na raw ni Lolo ay nakaramdam siya na parang may sumasabi sa kanya. Ganoon na lang daw ang gulat niya nang sumampulat sa harapan niya ang isang di niya malaman kung kalabaw ba o napakalaking aso. Namumula raw ang mga mata nun at parang galit na inaangilan siya. Buti na lang talaga at dala ni Lolo yung sundang niya. Agad daw niyang winasiwas yon sa harapan ng nilalang. Umatras daw ito at medyo natakot. Kaya sinalakay daw ito ni Lolo. Ang balak lang daw niya ay sugatan ito. Kaya nang tumalikod ito para tumakbo palayo ay agad niyang inundayan ng sundang sa likod. Narinig daw niyang umatungal ito sa sakit. Mabilis daw yung nawala sa paningin niya dahil tumakbo na raw yun papasok ng kakuyan. Kinuwento ni Lolo ang nangyari kina Lola. Sinabi niya na malalaman daw niya kinabukasan kung sino ang nagbalak na aswangin siya. Kinabukasan nga raw nun ay maagang pinapunta ni Lolo ang isang tauhan niya sa bahay ni Alfonso. Pinadalhan niya ito ng isang bugkos ng saging. Pero nakailang tawag daw ito ay walang tao sa bahay ni Alfonso. Ilang araw daw nilang hindi ito nakikita. Isang araw ay nakita ito ni Lolo sa sakahan. Tahimik ito at iwas ang tingin sa kanya. Kinamusta naman ito ni Lolo, pero alanganin sumagot. Napansin niya noon na sa tuwing yuyuko ito at didiretso ay napapangiwi ito. Yung parabang may iniindang sakit sa likuran. Nang tumalikod daw ito ay napansin ni Lolo na may konting bakas ng dugo sa damit. Kaya tinanong niya si Alfonso kung napaano ito. Ang sabi ng lalaki ay nasabit lang daw ito sa matalim na bagay. Pero nagduda noon si Lolo. Pwedeng si Alfonso raw ang sumalakay na aswang sa kanya. Isa pa ay may ilaga itong mga sigbin na ang sabi nito ay pampaswerte lang. Pero ang totoo, isa yon sa mga inaalagaan ng mga aswang. Hindi raw natiis noon ni Lolo na hindi sabihin ang nasa isip. Bigla na lang daw niyang natanong kung malaki ba o masakit ang sugat niya sa likod. Medyo nagulat daw si Alfonso. Nginitian lang daw siya ni Lolo at bahagyang pinakita ang naasukbit na sundang. Sabay kwento dito na may nataga siyang malaking aso nung nakaraang gabi. Mukha raw napuruhan niya yon. Umiwas raw ng tingin si Alfonso at nagpaalam na uuwi na. Sinabihan pa siya ni Lolo na ipagamot niya yung sugat at baka ma-impeksyon. Kinagabihan ay binangungot si Lolo. Nagpambuno daw sila ng isang itim at malaking aso. Nagpaggulong-gulong daw sila sa palayan. Nang kaagatin na raw siya nito sa liig ay naalala niya ang naasukbit na sundang. Mabilis daw niya itong hinugot at inundayan ng saksak sa tagiliran ang malaking aso. Nagising daw noon si Lolo na nagsisipag-iyakan na sina Lola. Ilang beses na raw kasi siyang ginigising pero ungol lang ang tugon niya. Pawis na pawis din daw siya at parang dumadaing sa sakit. Kaya natakot daw sila na baka hindi na siya magising. Hingal na hingal daw noon si Lolo at halos pangapusan ng hininga. Pero bigla daw niyang nasambit na natalaw daw niya ang aswang kaya siya nagising. Ilang araw daw noon na hindi nagpapakita si Alfonso. Nagulat na lang sila isang araw na binibenta na nito ang lupa at sakahan. Ang sabi ay nagkasakit ito at babalik na sa kabilang bayan. Nakahinga raw ng maluwag si Lolo.
Ang akala kasi niya ay ipagpipilitan talaga nito ang gusto at patuloy siya nitong gagambalain. Mabuti at natigil din ang haka-haka nun na aswang si Alfonso. Kahit yun naman talaga ang totoo. Dahil kung nagpatuloy daw yun ay baka lalo daw nitong pag-initan si Lolo. Sadyang malihim ang mga aswang. Hindi sila aamin na sila yon dahil kailangan din nilang protektahan ang sarili at makaiwas sa galit ng taong bayan. Hanggang dito na lang po sir ang kwento ng lolo ko. Sana ay nagustuhan ninyo. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo lang akong Charmaine, taga Davao City. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa kapitbahay namin na itago nating Mang Kanor. Ito kasing si Mang Kanor, bukod sa mahilig mangangkin ng lupa, ay napakahilig pa sa babae. Sa lugar namin, isa ang pamilya nila sa masasabi kong marangya talaga. Itong si Mang Kanor ay may mataas na atungkulan dito sa aming lugar. Hindi ko nasasabihin yung trabaho niya. Isang araw nun, nagkaroon ng bangayan sa pagitan ni Mang Kanor at sa isang kapitbahay namin. Sinasabi nito na lupa daw nila yung bakanteng lote sa may unahan na tinatambakan ng basura at may kasagingan. Pero alam naman ng lahat na hindi nila lupa yon. Nagkataon lang na katabi yun ng bahay na pinapatayo nila. Talagang nakaabot yun sa demandahan. Sa di inaasahang pangyayari, nanalo itong si Mang Kanor. Walang nakakaalam kung papaanong napunta sa kanya yung titulo ng lupa. Huli na nang malaman na ang kumpare nito na pinsan ng totoong may-ari ng lupa ay siyang nagbigay kay Mang Kanor ng titulo. Kumbaga, trinaydor nito ang kamag-anak. Nagkagulo nun, kaya nawala ng ilang linggo si Mang Kanor. Umalis din ang lugar namin ang kapitbahay naming inagawa ng lupa. Wala na kami naging balita sa kanila. Ilang buwan ang lumipas ay nabalitaan naming may iba na namang kinakasama si Mang Kanor at hiniwalayan na nito ang dating kinakasama. Inuwi nito ang babae sa bagong bahay na pinatayo nito. Hindi palalabas ang babae kaya bihira lang talaga naming makita yon. Ang sabi ay galing ito sa ibang probinsya at nakilala lang niya sa isang bar. Naging misteryoso sa amin yung babae dahil gabi lang ito kung lumalabas. Sabi nga nila ay baka may lahi itong aswang. Pero minsan ay bumili ito sa tindahan. Doon namin siya unang nakita. Medyo bata pa ito. Matanda lang siguro sa akin ng 3 taon. 21 pa lang ako noon. Sadyang mahiyain pala siya. Nabanggit nito na ayaw ni Mang Kanor na lumalabas siya. Yung parabang naging keep woman ito ni Mang Kanor dahil sa totoo lang kasal pa rin ito sa asawa. Lantaran nga lang ang pambababae na sinukuan na ng ginang. Simula nang lumabas ito ay napadalas na yon. Palagi na rin kasing gabi kung umuwi si Mang Kanor at may nagkwento lang dito ng tungkol sa paglabas-labas ng babae. Narinig na lang naming nagkakagulo sa bahay nito. Kinabukasan ay hindi na namin nakita ang babae. Hindi rin lumalabas si Mang Kanor. Nagulat na lang kami nang mabalitaan na hindi raw makabangon si Mang Kanor dahil namamaga ang mga paa nito. Meron pa itong sugat doon na parang na-impeksyon na. Dinala siya sa ospital at talagang malala ang sugat nito. Pasintabi po sa nakikinig pero inuud na ang binti nitong may sugat. Ang kwento nito ay nag-away daw sila ng babae at sinaksak siya nito ng ice pick sa binti. Binusalan din daw ang bibig niya para hindi makahingi ng tulong. Wala kasing kasama si Mang Kanor sa bahay nito at 3 araw na nang makita siyang nakahiga sa higaan nito at nangihina. Isa pang ikinagulat namin ay nang malaman namin na yung babaeng palang yon ay bunsong kapatid ng kapitbahay naming inagawa ng lupa. Lumaki daw yon sa lola at lolo nila. Kaya hindi namin kilala dahil taga-bukid doon pala sila.
Lalo lang din lumala ang paa ni Mang Kanor nang ipagamot ito sa ospital, kaya pinaalbularyo siya. Doon nalaman na may ginawa sa kanya ang babaeng kinasama. Yung pinsan naman nilang lalaki na nagtraidor sa kanila ay bigla na lang daw namatay sa bangungot. Ang hula namin ay plinano nila ang lahat. Talagang naging leksyon yun kay Mang Kanor na huwag basta-basta mangangkin ng lupa. Nabuwasan na rin ang pagkahilig nito sa babae. Buti na lang at nagamot pa siya ng albularyo nun. Naging usap-usapan tuloy sa amin na may lahing mangkukulam ang pamilya ng kapitbahay naming yon. Pero ang sabi naman ng nakakakilala sa kanila ay yung kinalakihan daw ng bunso nilang babae ang marunong sa itim na mahika. Ito lang po ang kwento, Sir Bob. Salamat po sa oras at mag-iingat ang lahat.